Muli, isang magandang umaga mga kataktika at ngayong araw na to, pag-uusapan natin how to ensure a best deal in home improvement. Yan, nagpapagawa tayo ng ceiling at yan ang pag-uusapan natin ngayong araw na ito. Yan, bago ang lahat mga kataktika, disclaimer lamang po ha. Hindi po ako eksperto, hindi rin po ako engineer. Ang ibabahagi ko po sa inyo ay ang aking aktual na karanasan na ginawa natin upang magawa ang ceiling dito sa ating tinitirhan na bahay ngayon. At kung kayo may mga komento, just comment down below po mga kataktika. At alam naman natin, kapag may mga magagandang bagay tayo mapupulot, ito ay magagamit natin sa ating panghabang buhay. Ang katanungan ng karamihan at maaaring katanungan mo din kataktika, paano nga ba makakasiguro na matatapos ang pagpapagawa ng inyong bahay sa itinakda o napag-usapan na presyo at sa tamang panahon na economate ng gagawa ng iyong bahay? Sa dami ng ating nababalitaan mga kataktika na nagiging usapan o usapin sa pagpapagawa ng bahay, ito ang ilan. Binigyan ka ng estimated price bago magsimula ang proyekto, subalit iba ang naging presyo sa aktual nang nagsimula ka ng magpatayo ng bahay o magpa-renovate ng iyong bahay. At talagang mapapakamot ka na lang ng ulo kahit hindi makati ang iyong ulo kataktika. Ito naman ang pangalawa, ubos na ang budget pero hindi pa tapos ang pinapagawang bahay o renovation. Talaga naman, sakit sa ulo yan. Masasabi mo na lang sa sarili mo, saan ako nagkamali? Ako naman ay naging mapang-usisa at nagsuri. At ito pa ang isang masakit na katotohanan mga kataktika. Iniwan ka ng manggagawa o kontraktor sa kalagitnaan ng construction dahil hindi na daw sila makakatuloy at lugi na. Wala na, yari na. Pakiramdam mo nabuhusan ka ng malamig na tubig. Ang lalaki ng gastos mo pero malabo pa sa tubig baha na matapos ang iyong pinapagawang bahay mga kataktika. Sa video na ito, magkakaroon tayo ng kaalaman upang ito ay masolusyonan at maiwasan. At dito nga iikot ang ating usapan ngayong umaga na to. Contractor or laborers, material costs or kabuuang halaga ng proyekto, timeline or time frame, gaano katagal gagawin at kailan sisimulan at kailan matatapos. At ang solusyon, una, mag-decide if contract laborer or daily workers ang kukuhanin natin, yung pakyawan or yung arawan natin na babayaran. Parehas may advantage and disadvantage, depende na lang yan mga kataktika. Sabi nila, kapag pakyawan, minamadali ang trabaho. Kapag arawan, hindi ka rin siguro, patatagalin, lalaki ang cost mo. Pero depende yan mga kataktika, either arawan or pakyawan, depende doon sa taong gagawa. Kung gaano nyo kakilala at kung gaano sila ka-reliable mga kataktika. Sa experience ko, ang kinuha ko ay yung contract workers. Yung pakyawan. Bakit? They are work extended time at the same time, dun sa pinag-usapan na presyo, tatapusin nila yung trabaho ng maayos. At kinakailangan masunod yung gusto nung nagpapagawa. Second, mga kataktika, pagdating sa materyales, kuhanin nyo yung list of materials based on sa inyong pina-estimate na papagawa nyo at i-canvas nyo sa mga leading hardware sa inyong lugar. Yan, ikumpara nyo yung presyo. Ngayon, saka nyo madidecide kung saan kayo kukuha ng mga materyales. At the same time, madecide nyo na rin kung straight contract or arawan ang inyong kukuhanin dahil nakita nyo na yung possible na cost ng project. Pangatlo, time of construction. Kailan masisimulan base dun sa available na gagawa.
kailan matatapos base sa commitment nung gagawa at kaano katagal gagawin ang proyekto o yung pinapagawa mo according sa commitment nung gagawa sa'yo. Yan mga kataktika. At pang-apat, yung reality versus expectation. Masasatisfy ka ba sa iyong pinapagawang project? O on time ba sila makakapag-start? Matatapos ba sa napagkasunduan na presyo, both materials and laborer? Or matatapos ba beautifully and acceptable manners ang iyong ipinapagawang proyekto mga kataktik? At dito nga mga kataktika, naging solusyon natin, nag-secure tayo ng list of materials, nag-canvas tayo ng price sa mga leading supplier or hardware, then nag-decide tayo kung ano ang kukuhanin natin na laborer, yung arawan or yung straight contract. And then, mag-ready din kayo ng simpleng kontrata. Ilagay nyo doon ang project name, project cost, mode of payment, kailan magi-start at kailan matatapos. Then, ipasign nyo sa contractor. Yun ang nakikita nating solusyon mga kataktika. Ngayon sa kabuuan, mahalaga na tandaan, kung magpapagawa ka ng bahay, magtanong sa mga taong may kaalaman. Paggawa ng bahay. Sa kasalukuyang kalakaran ng pagpapagawa ng bahay at kasalukuyang presyo at materyales. Sabi nga, mas maganda meron kang napagkukumparahan o yung second advice para magkaroon ka ng magandang analysis bago ka simula. Pangalawa, sa mga manggagawa naman, maging tapat sa pakikipag-transact sa mga nagpapagawa ng bahay. At eto, dapat kung kayo'y makikipag-usap sa paggawa sa inyo, hindi kayo amoy chiko. Bakit? Dahil mawawala ang tiwala at respeto ng magpapagawa ng bahay kung ang kontraktor na kakausapin niya ay amoy chiko o lasing o nakainom. At maging tapat din sa pakikipag-usap. Ibigay ang tamang sukat ng papagawang bahay, ibigay ang tamang quantity ng materyales na gagamitin. Mali yung habang ginagawa, sasabihin nyo na, ay, kulang pala. So, ibig sabihin, tataas ang cost. Dahil kulang yung nabigay nyong materyales. Kaya dapat bago magsimula, nabigyan nyo hindi 100% kung hindi close to 100% na accurate yung binigay nyong mga number of materials. Sa pangkalahatan, mahalagang masunod ang kasunduang presyo sa contract. Huwag manuba o mag-overprice ang mga manggagawa at huwag din namang baratin ng mga nagpapagawa ang mga manggagawa dahil yan ang kanilang bread and butter para naman sa kanilang pamilya. At alam din naman natin, hard-earned money rin naman ang ginagastos ng mga nagpapagawa ng bahay. Dapat ding isaalang-alang na dapat win-win situation o fair and square lamang ang magiging transaksyon. Sabi nga, everybody happy, may magandang bahay at nakuha naman manggagawa ang tamang presyo para sa kanilang pinaghirapan. Yan mga kataktika, sana ay may napulot kayo o naibigan kayo dito sa ating pinag-usapan ngayong araw na ito. At don't forget to like, share, and subscribe mga kataktika. Lagi nating tatandaan maging tapat sa pakikipag-transact dahil ang anumang bagay naan sa tamang proseso ay may magandang maidudulot sa atin. At ang anumang bagay na dinaan sa raya o pangkukulang ay walang kahihinatnan. Kaya mga kataktika, laging tatanda ang buhay ay fair and square lamang upang maging matagumpay sa pang-araw na buhay at gayon din sa ating mga kabuhayan. Thank you for watching.